Hello future LPTs! Welcome back po sa ating Filipino Majorship LET Review. Muli po ako po si Teacher Dang at ngayon po ay mayroon po akong inihandang mga tanong bilang huling pabaon ko po sa inyo dahil 3 days to go na lang po teachers at magtitake na po kayo ng inyong board exam. So teachers, ang mga tanong po na ito ay mga previous LET questions. So sana po ay tapusin niyo po ang video na ito upang masagutan niyo po ang lahat ng tanong. At dahil rin po sa huling bahagi po ng video na ito ay magbibigay rin po ako ng mga reminders on what you need to do and what you need to bring before and during your board exam. Okay, so again teachers, welcome back po to Teacher Dang LET Review. Alright, disclaimer lang po, all the information included in this presentation belongs to the rightful owners. No copyright infringement is intended and this is for educational purposes only. Okay, so teachers, kumusta na po kayo? So siguro po ang iba sa inyo ngayon ay nakaramdam na ng excitement, yung iba ay nakaramdam na ng kaba, yung iba ay feel nila nakalimutan na ang lahat ng kanilang pinag-aralan. So yan din po yung naramdaman ko noon teachers. Feel ko, nawala na lahat yung pinag-aralan ko, pero huwag po kayong mag-alala teachers dahil sa araw po ng inyong board exam, by the moment po na makabasa po kayo ng mga tanong, babalik po lahat ng inyong pinag-aralan. So, yan din po yung nangyari sa akin noon, kaya huwag po kayong mag-alala. Okay, so teachers, ngayon po, again po, 3 days to go na lang po at magti-take na po kayo ng inyong board exam. So, kaya pakihanda na po ng inyong mga lapis at papel dyan. Mara din po kayong gumamit ng lapis at scantron upang makapag-practice na po kayo sa pag-shade at ihandaan nyo na rin po ang inyong sarili at huwag na po natin itong patagalin pa. Magsimula na po tayo. Number 1. Sa mga propagandista, ang kinikilalang guro at leksikong grapo ay si A. Pedro Serrano Lactao, B. Jose Rizal, C. Graciano Lopez Haina, or letter D. Marcelo H. Del Pilar. Time's up. The correct answer is letter A, Pedro Serrano Lactao. So, 'di ba sa propaganda, si Jose Rizal, si Graciano Lopez Haina at si Marcelo H. Del Pilar, sila po yung triumvirate. So, kapag Jose Rizal, siya po ang kilala bilang dakilang manunulat. Si Graciano Lopez Haina naman po ang kilala bilang dakilang orador at si Marcelo H. Del Pilar naman ang kilala bilang dakilang propagandista. Pero kapag ang itatanong po ay guro at leksikong grapo, ang sagot po natin ay si Pedro Serrano Lactao. Again, Pedro Serrano Lactao. Number 2. Kailan nagsimula ang pagkakaroon ng modernisasyon ng wikang pambansa? A. 1935, B. 1936, C. 1987, or letter D. 1997. Time's up. The correct answer is letter C, 1987. Again, letter C, 1987. Ito yung panahon na yung wikang pambansa natin mula sa Pilipino ay naging Filipino na po siya. From letter P, nagiging letter F na po siya. So, yan po ay ginanap noong 1987. Number 3. Aklat na ginagamit ng guro para sa isang particular na asignatura at bilang pangunahing babasahin ng isang tiyak na kurso. A. Sanayang aklat, B. Batayang aklat, C. Deksyonaryo, or letter D. Sanggunian. Okay, time's up. So, ano bang keywords natin dito? So, makikita natin sa tanong ang particular na asignatura at tiyak na kurso. Kaya ang sagot natin sa tanong na ito ay letter A, sanayang aklat. Again, letter A, sanayang aklat. Kapag sasabihin nating batayang aklat, yan po yung mga aklat na naglalaman ng mga general concepts na maaring gamitin sa kahit na anong asignatura at sa kahit na anong kurso. Pero dito, ang tinanong ay particular na asignatura at tiyak na kurso. Kaya ang sagot natin ay letter A, sanayang aklat. Again, letter A, sanayang aklat. Number 4. Aling teorya sa pagkatuto ang magkatulad sa maraming aspekto? A. Behaviorism at Innatism, B. Ennatism at Humanism,
C. Behaviorism at humanism, or letter D. Innatism at cognitivism. Time's up. The correct answer is letter D, innatism at cognitivism. Again, teorya sa pagkatuto na magkatulad sa maraming aspekto, yan po ay ang innatism at cognitivism. Number 5. Ang mga sumusunod ay naging saliga ng kurikulum sa Filipino para sa batayang edukasyon maliban sa isa. A. Vision, mission ng kagawaran ng edukasyon. B. Haligi ng pagkatuto. C. Makrong kasanayan. Or letter D. Ang guro at ang kanyang kwalifikasyon. Time's up. The correct answer is letter D, ang guro at ang kanyang kwalifikasyon. So, hindi po kasali teachers ha, ang guro at ang kanyang kwalifikasyon kasi yung batayan po ng ating curriculum ay hindi po nakabatay sa kwalifikasyon ng mga guro. Trabaho po nating mga guro na mag-adjust sa kung ano ang nakalagay sa curriculum upang makapagbigay po tayo ng quality education sa mga mag-aaral. So, again, ang hindi po kasali dito ay ang letter D, ang guro at ang kanyang kwalifikasyon. Number 6. Alin sa sumusunod na simulain sa pagtuturo ng pagsulat ang may tunguhin bilang gawaing komunikatibo? A. Pinatnubayang pagtuturo. B. Malayang pagtuturo. C. Kontroladong pagtuturo. Or letter D. Padiktang pagtuturo. Time's up. The correct answer is letter B, malayang pagtuturo. Again, letter B, malayang pagtuturo. Kasi sa malayang pagtuturo, teachers, binibigyan po ang mga mag-aaral ng pagkakataon na makipag-interaksyon sa kanilang guro at sa kanilang kapwa mag-aaral. Kaya ito po ay isang may tunguhin na gawaing komunikatibo. Kapag pinatnubayang pagtuturo naman po, ang guro ay nagbibigay lang ng gabay. Tumatayo lang siya bilang gabay sa pagkatuto ng mag-aaral. Kapag kontroladong pagtuturo naman po, ang guro ay may pinapakopya lang na nakasulat sa pisara. So, ang mag-aaral ay walang ibang ginagawa kundi nagkukopya lang sa mga bagay na nakasulat sa pisara. Ang padiktang pagtuturo naman po, ito po yung pagtuturo kung saan si teacher ay may ipinapasulat niya ang lahat ng kanyang binibigkas. Dinidikta niya kung ano yung dapat isulat ng mga mag-aaral. So, yan po ang padiktang pagtuturo. Pero sa tanong po na ito, may tunguhin bilang gawaing komunikatibo. Ang sagot po natin ay letter B, malayang pagtuturo. Number 7. Sang-ayon sa DepEd Order Number 8, Series of 2015, ang pagtataya batay sa performance ng K-12 ang may pinakamalaking bahagdan. Ito ay may bahagdan na patlang. A. 20%, B. 30%, C. 40%, or letter D. 50%. Time's up. The correct answer is letter B, 50%. So, nasa Prof. Ed din po ang tanong na ito, teachers. Diba sa K-12, focus po tayo sa language kasi kabilang naman po tayo sa language. Filipino po tayo at tayo po ay kabilang sa category na language. At sa performance po doon, 50% po ang nakatalaga na bahagdan bilang batayan po sa pagtataya ng mga performance ng mga K-12 students sa junior high school. Sa senior high school naman po, 50% pa rin po kasi ang Filipino ay kabilang po tayo sa core subjects. So, isa po tayo sa mga core subjects at ang inilaan po na bahagdan para sa performance ay 50% pa rin po. Kaya ang sagot natin dito, DepEd Order Number 8, Series of 2015, bahagdan ng performance ng K-12, that is 50%. Number 8. Aling metodo sa pagtuturo ng wika ang gamit ko kung ang mga mag-aaral ay nagsasaulo ng mahabang talasalitaan, mga anyo ng pandiwa at mga pangalan? A. Grammar translation. B. Audiolingual method. C. Language acquisition device. Or letter D. Model ni Krashen.
Time's up. The correct answer is letter A, grammar translation. Again, letter A, grammar translation. Keywords natin, nagsasaulo ang mga bata ng mahabang talasalitaan. So that is grammar translation. Number 9. Pananalitang ipinapalit sa mga salita o pariralang kapag ipinapahayag sa tuwirang kahulugan ay nagdudulot ng pagkalungkot o pagdaramdam, pagkarimarim, pagkalagim o ibang di ka nais-nais na damdamin sa pinagsabihan o nakaririnig. A. Euphemistikong pananalita. B. Idiomatikong pahayag. C. Patayutay na pananalita. Or letter D. Lahat ng nabanggit. Time's up. The correct answer is letter A, euphemistikong pananalita. So, tingnan po ang tanong, napakahaba po ng statement po. So, pananalitang ipinapalit sa mga salita o pariralang nagdudulot ng pagkalungkot o pagdaramdam. So, 'di ba gagamitin natin yung mga euphemistikong pananalita upang mapagaan po ang pagkakasabi ng isang salita. So, for example, ano ba ang eupemistiko para sa mataba? So, sa halip na mataba, sasabihin nating malusog. Kapag, kapag payat, sa halip na payat, sasabihin nating balingkinitan. Kapag ginahasa naman, sasabihin nating iginupo ang puri. Kapag pangit, ano naman ang eupemistiko para sa pangit? So, sasabihin nating iba ang tabas ng mukha. So, 'di ba mas napapagaan yung bigat ng salita. So, kaya ang sagot natin dito ay letter A, euphemistikong pananalita. Ito yung mga pananalitang ginagamit natin upang dahil kung ipahayag natin ito ng tuwiran, nadudulot ito ng labis na pagkalungkot sa taong pinagsabihan o nakaririnig. Kaya sa pamamagitan ng mga euphemistikong pananalita, mas napapagaan ang bigat ng isang salita. Okay, so again, sagot natin dito ay letter A, euphemistikong pananalita. Number 10. Ang pamagat na ang pinagmulan ng sansinukuban ay isang A. Kwento, B. Epiko, C. Bulong, or letter D. Alamat. Time's up. The correct answer is letter D, alamat. Again, letter D, alamat. Ang pinagmulan, so klarong-klaro na po na ito po ay isang alamat. 11. Sa pagpasok ng bata sa regular na grado ay naituro sa kanya ang mga lugar tulad ng New York at Washington. Ang kulturang malayo sa kanyang lupang tinubuan. Sa iyong palagay, ano kaya ang mabubuong kaisipan sa bata? A. Ang bata ay magiging ganap na matalino. B. Ang buhay niya ay magiging magarbo at kakaiba. C. Mas mananaig sa kanya ang pagyakap sa bagong kultura at lalayo siya sa kanyang kinagisnan. Or letter D. Mas mananaig sa kanyang puso ang pagiging ideolohiya o pagiging makabayan. Time's up. The correct answer is letter D. Mas mananaig sa kanyang puso ang pagiging ideolohiya o pagiging makabayan. Bakit? Kasi 'di ba teachers, ang mga bata ay egocentric pa sila. Hindi pa sila nakakatanggap or yung mind nila ay hindi pa open sa mga bagong perspective. So, kapag may bago silang nakikita or may bago silang natutunan or na-expose sila sa mga bagong bagay, hindi nila kaagad yan ina-accept. Kasi nga, egocentric sila. Kung ano yung nakasanayan nila, yan yung mas pipiliin nila. Kaya ang sagot natin dito ay letter D, mas mananaig sa kanyang puso ang pagiging ideolohiya o pagiging makabayan. Kasi nga, ang bata ay egocentric pa siya. So, patuloy po tayo. Number 12. Ang unang yugto ng pagkatuto ng wika na nabuo sa malikhaing tunog na bunga ng vocalizing, cawing at bubbling ng mga bata ay tinatawag na A. Pasumala, B. Unitary, C. Expansion at delimitasyon, or letter D. Kamalayang estruktural. Time's up. The correct answer is letter A. Pasumala.
So, ang keywords natin ay tunog na bunga ng vocalizing, cooing, at bubbling. So, ito yung mga echoic speech ng bata. Ito yung first stage or unang yugto ng pagkatuto ng wika kung saan ang mga bata ay ginagaya niya yung mga tunog pa lamang, mga tunog na kanyang naririnig sa paligid. Kapag unitary naman, from the word uni, so ibig sabihin, ang bata ay nakakabigkas na ng isang salita o yung tinatawag nating holophrastic speech. Again, unitary, ang bata ay nakakabigkas na ng isang salita o tinatawag na holophrastic speech. Sa expansion at delimitasyon naman, ang bata ay nakakabigkas na ng dalawang salita. So, sa expansion at delimitasyon, dalawang salita na. Sa kamalayang struktural naman, dito na nangyayari yung paglalahat ng mga tuntunin ng wika. Kung kaya't sa yugto na ito, madalas na nagkakaroon ng pagkakamali ang bata sa paggamit ng mga salita. So, teachers, kapag maitanong po sa board exam kung anong yugto ng pagkatuto ng wika ang mabilis na mangyari, yan po ay ang kamalayang struktural, automatic, at malikhain. So, pakitandaan po yon dahil baka sakaling lalabas po sa board exam. Again, kapag itanong po kung anong mga yugto ng pagkatuto ng wika ang mabilis na mangyari, yan po ay ang kamalayang struktural, automatic, at malikhain. Pero again, sa tanong po na ito, vocalizing, cooing, at bubbling, ang sagot po natin ay letter A, pasumala. Number 13. Ito ay haligi ng pagkatuto na nakatuon sa kakayahan ng mag-aaral na maipamalas ang kanilang angking kasanayan at husay sa paglikha ng isang produkto gamit ang kanilang natutunan at kaugnay na karanasan. A. Pangkabatiran, B. Pangkabukluran, C. Pangkaganapan, or letter D. Panggawain. Time's up. The correct answer is letter D, panggawain. So, ang keywords natin ay maipamalas ang kanilang angking kasanayan at husay sa paglikha ng isang produkto. So, dapat may malikha sila na produkto. So, yan po ay panggawain. Number 14. Kung nais ng guro na gawing lonsaran sa kanyang aralin sa wika ang pag-bake ng cake, anong uri ng teksto ang kanyang gagamitin? A. Journalistic, B. Referential, C. Literary, or letter D. Procedural. Time's up. The correct answer is letter D. Procedural. So, pag-bake ng cake, of course, may mga procedures yan na dapat sundin. Kaya ang teksto na gagamitin dapat ni guro ay ang procedural. Number 15. Ang patlang ay pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng damdamin at kaisipan sa mga titik at simbolong nakalimbag sa pahina. A. Pagsulat, B. Pakikinig, C. Pagbasa, or letter D. Pagsasalita. Time's up. The correct answer is letter C, pagbasa. So, keywords natin, pagtanggap ng mensahe, mga titik at simbolong nakalimbag sa pahina. So, yan po ay pagbasa. So, ang mga makrong kasanayan natin, teachers, ay nahati po yan sa dalawa. Merong pagtanggap at meron ding pagbibigay. Sa pagtanggap, kabilang po dyan ang pakikinig, pagbasa at panunood. Kapag pagbibigay naman, kabilang dyan ang pagsulat, pagsasalita. So, again, uulitin ko, sa pagtanggap, kabilang ang pagbasa, pakikinig, at panunood. Sa pagbibigay naman, kabilang ang pagsulat at pagsasalita. So, dito, ang tinatanong is pagtanggap ng mensahe. So, X na agad ang pagsulat at ang pagsasalita. So, ang pagpipilian ay pakikinig at pagbasa na lamang. Pero yung ibang keywords natin is mga titik at simbolong nakalimbag sa pahina. So, yan po ay kabilang sa pagbasa. Number 16. Uri ng paglalahad na kadalasang nagbibigay ng impormasyon at instruksyon kung paano isasagawa ang isang tiyak na bagay. A. Informative, B. Journalistic, C. Procedural, or letter D. Literary.
Time's up. The correct answer is letter C, procedural. Keywords natin kung paano isasagawa ang isang tiyak na bagay. Of course, kailangan yan ng mga procedures na makikita natin sa tekstong procedural. Number 17. Pagpapalitan ng ideya o pakikipag-usap upang makapagbahagi ng impormasyon ukol sa isang bagay. A. Pakikinig. B. Pagsusulat. C. Pagsasalita. Or letter D. Pakikipagtalastasan. Time's up. The correct answer is letter D, pakikipagtalastasan. Again, pagpapalitan ng ideya o pakikipag-usap, yan po ay pakikipagtalastasan. Number 18. Ang paggamit ng teksto na kung saan hango sa disiplinang araling panlipunan sa pagtuturo ng Filipino. Ano ang tawag sa pagtuturo na ito? A. Basic interpersonal skills. B. Content-based instruction. C. Teaching grammar through text types. Or letter D. Cognitive academic language proficiency. Time's up. The correct answer is letter B. Content-based instruction. So, ano ba itong content-based instruction? Ang content-based instruction, teacher, sa isa po yung pamamaraan sa pagtuturo ng wika kung saan ang guro ay gagamit ng ibang disiplina na walang kaugnayan sa asignatura or sa topic na kanyang ituturo. So, halimbawa dito sa tanong, ginamit niya ang araling panlipunan sa pagtuturo ng Filipino. So, siguro si teachers ay kumuha siya ng mga halimbawa, for example, pandiwa or ayos ng pangungusap ang kanyang itinuturo. So, siguro ay kumukuha siya ng mga pangungusap mula sa araling panlipunan at ginagamit niya yan sa pagtuturo ng Filipino sa klase. Kapag sasabihin naman nating basic interpersonal skills, ito po yung paraan ng pagtuturo ng wika kung saan ang guro ay gumagamit ng mga saan ang guro ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral upang makipag-interaction sa kanilang mga kaklase. So, kaya nga interpersonal skills. So, sa pagtuturo na ito, ang mga mag-aaral ay may kalayaang makipag-usap, makipag-interaction, makipag-interact sa kanilang mga kaklase. Ang teaching grammar through text types naman, ito po yung pagtuturo ng wika kung saan ang guro ay gumagamit ng mga kwento, mga nobela, mga tula bilang springboard. So again, sa teaching grammar through text types, ito ang pagtuturo ng wika kung saan ang guro ay gumagamit ng mga kwento, tula, nobela, at iba pa na gagamitin niya bilang springboard sa pagtuturo ng wika. Kapag cognitive academic language proficiency naman, ito yung pagtuturo ng wika kung saan ang guro ay hindi siya gumagamit ng kahit ano, hindi siya gumagamit ng ibang disiplina, hindi siya gumagamit ng mga kwento. So, sa cognitive academic language proficiency, so, tuwirang itinuturo lang talaga ni teacher ang wika, kung ano yung mga batas ng gramatika. So, yan po ang sa cognitive academic language proficiency. So, dito, ang mga rules lang talaga sa paggamit ng wika ang itinuturo ni teacher. So, yan po ang kaibahan ng basic interpersonal skills, content-based instruction, teaching grammar through text types, at cognitive academic language proficiency. So, sa tanong na ito, ang sagot natin, again, is letter B, content-based instruction. 19. Sa kasalukuyan ay masugid na isinusulong ang integratibong anyo at uri ng pagsusulit. Ibigay ang kaibahan ng tradisyonal at otentikong pagsusulit. A. Ang authentic na pagsusulit ay sumusukat sa kasanayan na naipapamalas, samantalang ang tradisyonal na pagsusulit ay pagtataya sa kasanayang pampag-iisip at kaalamang natamo o natandaan. B. Ang authentic na pagsusulit ay sumusukat sa kasanayang pampag-iisip, samantalang ang tradisyonal na pagsusulit ay sumusukat sa kasanayan na naipapamalas. C. Sa authentic na pagsusulit, ang pagmamarka ay nakabatay sa mga tama at maling sagot, samantalang sa tradisyonal na pagsusulit, ang pagmamarka ay nakabatay sa mga itinakdang pamantayan. D. Sa authentic na pagsusulit, karaniwang maitinakdang oras at lugar para sa pagsusulit, samantalang sa tradisyonal na pagsusulit, ang oras at lugar ng pagsusulit ay maaaring iba-iba
at hindi limitado. Alright, time's up. The correct answer is letter A. Ang authentic na pagsusulit ay sumusukat sa kasanayan na naipapamalas, samantalang ang traditional na pagsusulit ay pagtataya sa kasanayang pampag-iisip at kaalamang natamo o natandaan. So, yan po ang kaibahan ng traditional at authentic na pagsusulit. Kasi tama naman, di ba, na sa authentic na pagsusulit, mostly is mga performance-based assessment. So, sinusukat doon ang kasanayan na maipapamalas ng mga mag-aaral batay sa kanilang natutunan. Sa traditional na pagsusulit naman, di ba, mostly mga pen and paper and pencil test. So, yan ay sinusukat lamang yung mga kaalamang natamo or natandaan ng mga mag-aaral. So, again, sagot natin sa tanong na ito ay letter A. Ang authentic na pagsusulit ay sumusukat sa kasanayan na naipapamalas, samantalang ang tradisyonal na pagsusulit ay pagtataya sa kasanayang pampag-iisip at kaalamang natamo o natandaan. Number 20. Binigyang diin ang pagpili ng tiyak na salita. May kalayaan sa pagpili ng paksa, forma at paggamit ng mga salitang karaniwang ginagamit sa araw-araw. A. Humanismo, B. Imahismo, C. Naturalismo, or letter D. Existentialismo. Time's up. The correct answer is letter D. Existentialismo. So, keywords natin, may kalayaan. So, pasok agad sa existentialismo. 21. Aling pagdulog pampanitikan ang sumusuri sa mga pangyayaring may pagkakatulad sa buhay ng may akda? A. Pagdulog ng moral, B. Pagdulog feminista, C. Pagdulog na psychological, or letter D. Pagdulog na historical or biographical. Time's up. The correct answer is letter D, pagdulog na historical o biographical. Again, letter D, pagdulog na historical o biographical. 22. Ang salitang pinaka-nakakapag-ngit-ngit-ngit-ngitang pagsisinunga-sinungalingan ay may ilang pantig. A. 19, B. 20, C. 21, or letter D. 22. Time's up. The correct answer is letter D, 22. Diba? Napakahaba ng salita, teachers. Kailangan talaga nating bilangin kung ilang pantig. So, sana hindi tayo magkamali sa tanong na ito, teachers, kasi very easy lang po ang tanong na ito. Mahirap na po kung magkamali tayo. Sayang po ang 1 point. Careful po sa pagbilang ng pantig. So, again, bilangin natin. P, na, ka, na. Ay, again. Wait ha. P, na, ka, na, ka, pag, ngit, 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 ngitang, pag, si, no, nga, lingan. So, meron po yung 22 na pantig. Again, ang sagot natin is 22 na pantig. Teachers, careful sa pagbilang ha, kasi sayang yung 1 point kapag mamali sa tanong na ito. So, again, sagot natin dito is letter D, 22. 23. Koleksyon ng mga proyekto, pagsusulit at mga output ng mga mag-aaral na ginagamit ng guro bilang isa sa mga batayan sa pagmamarka. A. Portfolio, B. Journal, C. Anekdota, or letter D. Lahat ng sagot. Time's up. The correct answer is letter A, portfolio, collection. So that is portfolio. 24. Kung nais ipakita sa mga mag-aaral ang sanhi at bunga ng pagputol ng puno sa kagubatan, anong estratehiya ang higit na mabisang gamitin? A. Venn diagram, B. KWL technique, C.
C. Fishbone technique, or letter D. Concept map? Time's up. The correct answer is letter C, fishbone technique. So again, ang keywords natin dito, sanhi at bunga. So teachers, kapag itanong po sa board exam, kung saang bahagi ng isda makikita ang sanhi, again, ulitin ko po, kapag itanong po sa board exam kung saang bahagi ng isda makikita ang sanhi, makikita po yan sa ulo ng isda. Again, sanhi, makikita sa ulo ng isda. Kapag bunga naman, yan ay makikita sa katawan ng isda. So, saang bahagi ng katawan ng isda makikita ang magandang bunga? Yan po ay sa itaas na bahagi. So, diba, ang katawan ng isda ay nahati yan sa dalawa. Meron sa itaas at meron din sa baba. So, ang magandang bunga, makikita yan sa itaas na bahagi. Ang masamang bunga naman ay makikita sa ibaba na bahagi. Kapag ang konklusyon naman, yan po ay makikita sa buntot ng isda. Again, uulitin ko, sa fishbone technique, ang sanhi ay makikita sa ulo ng isda. Ang bunga ay makikita sa katawan. Ang magandang bunga, makikita sa itaas na bahagi ng katawan ng isda. Kapag masamang bunga, nasa ibaba na bahagi ng katawan ng isda. Kapag konklusyon, yan po ay makikita sa buntot ng isda. So, pakitandaan po yung teacher sa dahil baka itanong po sa board exam. 25. Ang unang dapat isaalang-alang kapag naghahanda ng banghay aralin ay ang A. Stratehiya, B. Kagamitan, C. Layunin, or letter D. Mga mag-aaral. Okay, time's up. The correct answer is letter D, mga mag-aaral. So, ano bang batayan natin dito? Ang batayan natin ay ang assure model. So, ano ba yung assure? Diba? Nagsisimula yan sa analyze the learners, then state the objectives, select media and materials, utilize media and materials, require learner participation, and evaluate and revise. So, ano bang nauna? Analyze the learners. So, dapat sa paggawa ng banghay aralin or sa paghahanda ng banghay aralin, unang dapat na isaalang-alang ay ang mga pangangailangan, yung learning styles, learning needs ng ating mga mag-aaral. Kaya sagot natin dito is letter D, mga mag-aaral. 26. Itinadhana na ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa paglikha ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. A. 1935 Saligang Batas, Artikulo 14, Section 3. B. Batas Republika 7104. C. Proklamasyon 1041, or letter D. 1987 Constitution, Artikulo 14, Section 6. Time's up. The correct answer is letter A, 1935, Saligang Batas, Artikulo 14, Section 3. So, ano ba yung Batas Republika 7104? Diba? Yan, dyan nakabatay yung pagkalikha ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ang Proklamasyon 1041 naman, dyan makikita yung taunang pagdiriwang ng, yan yung naging batayan sa taunang pagdiriwang ng buwan ng wika tuwing Agosto 1 hanggang 31. Ang 1987 Constitution naman, Artikulo 14, Section 6, dyan natin makikita dyan nakasaad na ang pambansang wika ng Pilipinas ay tatawaging Filipino. So again, sagot natin dito, Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa paglikha ng isang wikang pambansa. Yan po ay makikita sa 1935 Saligang Batas, Artikulo 14, Section 3. 27. Aling proseso sa pagiging dalubhasa sa wika ang tumutukoy sa kaalaman tungkol sa wika? A. Pagtatamo, B. Pagkatuto, C. Pagbasa, or letter D. Pagsulat. Time's up.
The correct answer is letter B, pagkatuto. So ano ba ang keywords natin? Kaalaman tungkol sa wika. Kaya ang sagot natin is letter B, pagkatuto. So ano ba kasi ang kaibahan ng pagtatamo o pagkatuto? Kapag sasabihin natin pagtatamo or acquisition teachers, ito ang proseso ng pagkatuto ng wika na hindi malay na natutunan or napapansin ng isang tao na ang isang wika ay natutunan na niya. Kumbaga, ang isang tao ay na-expose lang siya sa bagong wika at balang araw ay natutunan niya itong gamitin. Halimbawa galing ako sa Cebu. Kapag pupunta ako sa Manila at magtatagal ako roon, darating din ang araw na matutunan ko na ang mga Tagalog ng mga taga-Manila. Kapag sasabihin naman nating pagkatuto, ang isang tao ay nagiging dalubhasa sa wika dahil nagkakaroon siya ng formal na pag-aaral o malay niya na ginagawa ang pag-aaral tungkol sa isang wika. Kaya yan ang sagot natin dito sa number 27. Ang isang tao ay nagiging dalubhasa sa wika kung saan nagkakaroon siya ng kaalaman tungkol sa wika. Yan po ay pagkatuto. Number 28. Alin sa sumusunod ang ginagawa ng guro upang makita ang lawak ng nilalaman, bilang at bahagda ng item sa paghahanda ng pagsusulit? A. Banghay aralin, B. Module, C. Talahanayan ng espesipikasyon, or letter D. Batayang aklat. Time's up. The correct answer is letter C. Talahanayan ng espesipikasyon or table of specifications. So, yan po ang ginagawa ng guro o yung ginagawa natin bago tayo gagawa ng isang pagsusulit. So again, sagot natin dito is letter C, talahanayan ng espesipikasyon. 29. Tayain ang pangunawa sa pangunahing diwa. Naglalaro ang mga bata sa ulan. Tanging si Kim lamang ang hindi nakikipaglaro. Nakapamintana lamang siya, nakabalot ang katawan at inuubo. Si Kim ay patlang. A. Nalulungkot, B. Nilalamig, C. May sakit, or letter D. Ayaw palabasin. Time's up. The correct answer is letter C. May sakit. Kasi binanggit kasi sa pangungusap or sa senaryo yung salitang inuubo. So, ibig sabihin, may sakit si Kim. Pero kung wala ang inuubo, ang sagot natin is ayaw palabasin. Again, kung wala ang inuubo sa pangungusap, ang isagot natin is ayaw palabasin. Pero dito, binanggit kasi na inuubo si Kim, kaya si Kim ay may sakit. Number 30. Ito ay bihikulong ginagamit sa pakikipag-usap at pagpaparating ng mensahe sa isa't isa. A. Panunood, B. Pagsulat, C. Pagbasa, or letter D. Wika. Okay, time's up. So, klarong-klaro na teachers, ang sagot natin is letter D, wika. Bihikulong ginagamit sa pakikipag-usap. Walang ibang sagot kundi wika. 31. Naglalahad ng kuro-kuro ng patnugot ng isang pahayagan hinggil sa isang isyu na aprobado ng lupong patnugutan. A. Banner, B. Polio, C. Pangulong Tudling, or letter D. Obituaryo. Time's up. The correct answer is letter C, Pangulong Tudling. Kuro-kuro ng patnugot ng isang pahayagan, that is Pangulong Tudling. 32. Tinagurian siyang ama ng tuluyang klasika sa Tagalog. A. Padre Modesto de Castro, B. Padre Antonio de Borja, C. Severino Reyes, or letter D. Amado V. Hernandez. Time's up. The correct answer is letter A, Padre Modesto de Castro. I think nabalik na po ang tanong na ito, teachers. So, pakitandaan po. Ang tanong na ito ay pabalik-balik po talaga sa board exam. So, again, sagot natin is letter A, Padre Modesto de Castro. 33. Ang patlang ay katagang isinisingit sa pangungusap upang higit na maging malinaw ang kahulugan nito.
A. Pangawing, B. Panghalip, C. Enclitic, or letter D. Panguri. Time's up. The correct answer is letter C. Enclitic. So, na-mention ko na rin itong enclitic sa mga previous drills ko. So, pakibalikan lang po at pakitandaan po na ang enclitic po, yan po ay mga maikling katagang isinisingit sa pangusap na kapag nag-iisa sila ay wala silang taglay na sariling kahulugan. Pero kapag isinisingit sila sa pangusap, nagiging mas malinaw ang kahulugan ng pangusap o di kaya nababago ang kahulugan ng pangusap. So, again, sagot natin dito is letter C, enclitic. 34. Ano ang kinataglay ng sayaw, aliw, sigaw, at kalabaw? A. Cluster, B. Ponemang malayang nagpapalitan, C. Deptongo, or letter D. Tono. So, the correct answer is letter C. Deptongo. So, klarong-klaro naman po, teacher. Sayaw, aw, aliw, iw, sigaw, aw, kalabaw, aw. So, yan po ay mga deptongo. 35. Ang proseso ng pagsasalita ay nagmula sa mga mekanismo na nagko-coordinate upang makalikha ng mga makabuluhang tunog na siyang bumubuo ng wika. Ang naturang pahayag ay tumutukoy sa anong dimensyong pangwika? A. Historical, B. Sociological, C. Philosophical, or letter D. Physiological. Time's up. The correct answer is letter D, physiological. Again, letter D, physiological. So, ang physiological, teachers, ito yung dimensyong pangwika kung saan nakadepende ito sa mga bahagi ng ating katawan na nagsisilbing mekanismo upang tayo ay makapagsalita, upang tayo ay makalikha ng mga tunog. So, yan po ang physiological. Again, keywords natin sa physiological is bahagi ng ating katawan, mekanismo ng ating katawan upang makalikha ng mga tunog. Kapag historical naman, alam natin saan nagmula ang ating wika, 'di ba? Ang ating wika ay kabilang sa Malayo-Polynesyo. Sociological naman, ito ay tumutukoy sa dimensyong pangwika kung saan ang ating wikang ginagamit ay nakadepende kung anong pangkat ang ating kinabibilangan. For example, mayaman tayo, so magiging social yung mga gagamitin nating pananalita. Yung ating maging panalita ay social rin. Kapag philosophical naman, ang wika natin ay nakadepende sa ating mga paniniwala. So, halimbawa, isa kang relihiyoso na tao, so malamang hindi ka rin masyadong o hindi ka nagmumura talaga. So, yan po ang ating mga dimensyong pangwika. So, again, sagot natin dito is physiological kasi makikita natin sa tanong na mga mekanismo daw na nagko-coordinate upang makalikha ng mga tunog. So, yan po ay physiological. 36. Nakatuon ang mga mata ng bumabasa sa particular na impormasyon sa isang tiyak na pahina ng material. A. Scanning, B. Skimming, C. Close reading, or letter D. Speed reading. Time's up. The correct answer is letter A, scanning. So, ang keywords natin, particular na impormasyon sa isang tiyak na pahina. So, yan po ay scanning. So, kapag sasabihin naman nating skimming, teachers, ang keywords natin dyan sa tanong is kabuuang detalye. Again, kapag skimming, ang keywords natin is kabuuang detalye or panlahat na detalye. Kapag scanning naman, ito po yung mga keywords natin, particular, tiyak, yan po ay scanning. 37. Ito ay tumutukoy sa kakayahang bigyang interpretasyon ang isang serye ng mga napakinggang pangungusap upang makagawa ng makabuluhang kahulugan. A. Strategic competence, B. Linguistic competence, C. Discourse competence, or letter D. Social-linguistic competence. Time's up. The correct answer is letter C, discourse competence. So, nabalik na rin po ang tanong na ito kapag
serye ng mga pangusap at nabigyang interpretasyon, yan po ay discourse competence. 38. Ugali ni Xie ay nagustuhan ko. Ano ang karaniwang ayos ng pangungusap na ito? A. Ang ugali ni Xie ay nagustuhan ko. B. Si Xie na may ugali ay nagustuhan ko. C. Nagustuhan ko ang ugali ni Xie. Or letter D. Si Xie ay nagustuhan ko ang ugali. Time's up. The correct answer is letter C. Nagustuhan ko ang ugali ni Xie. So, ano nga ulit yung karaniwan at di karaniwang ayos ng pangusap? Diba kapag sasabihin natin karaniwang ayos, nauuna ang panaguri kaysa sa simuno at hindi ito gumagamit ng pangawing na ay. Kapag di karaniwang naman, nauuna ang simuno kaysa panaguri at may pangawing na ay. So, sagot natin dito, ang karaniwang ayos lang sa choices ay ang letter C. Nagustuhan ko ang ugali ni Xie. 39. Isa sa mga ito ay hindi kabilang sa ating matandang panitikan. A. Moro-moro. B. Karagatan. C. Duplo. Or letter D. Balagtasan. Time's up. The correct answer is letter A, moro-moro. So, ang hindi kabilang sa ating matandang panitikan ay ang moro-moro kasi yan po ay nagmula sa mga Espanyol. Number 40. Ito ay isang mahabang tulang paawit bilang handog sa isang dalagang may kaarawan. Kilala rin ito sa Katagalugan dahil sa pagputong ng koronang bulaklak sa dalaga. A. Sinakulo. B. Korido. C. Panubong. Or letter D. Salubong. Time's up. The correct answer is letter C, panubong. Again, panubong. Huwag malito teachers sa panubong at salubong. Kapag panubong, ito po yun. Tulang paawit bilang handog sa dalagang may kaarawan. Kapag salubong naman, di ba ito yung pagsalubong ni Maria sa muling nabuhay na si Kristo. So yan po ang kaibahan ng panubong at salubong. 41. Ang pagtapik sa balikat o pagyakap sa kausap bilang pagpapaabot ng pakikiramay ay isang halimbawa ng komunikasyong di-verbal na A. Colorics, B. Olfactorics, C. Haptics, or letter D. Kinesics. Time's up. The correct answer is letter C, haptics. Again, haptics. Pagtapik sa balikat o pagyakap, yan po ay haptics. 42. Siya ang tinaguriang ama ng manggagawa. A. Isabelo de los Reyes. B. Amado V. Hernandez. C. Severino Reyes. Or letter D. Padre Modesto de Castro. Time's up. The correct answer is letter A, Isabelo de los Reyes. Huwag malito teachers kapag ang tanong is ama ng manggagawa, yan po ay si Isabelo de los Reyes. Kapag makata ng manggagawa, yan po ay si Amado V. Hernandez. 43. Ang petsa ng kamatayan ni Rizal ay A. Disyembre 30, 1895, B. Disyembre 30, 1896, C. Disyembre 30, 1897, or letter D. Disyembre 30, 1898. Time's up. The correct answer is letter B, Disyembre 30, 1896. So, yan po ang petsa ng kamatayan ni Rizal. So, kailan naman ipinanganak si Rizal? Isali ko na rin din po, pakitandaan po. So, ipinanganak po si Rizal, Hunyo 19, 1861. Again, ipinanganak si Rizal noong Hunyo 19, 1861. 44. Isang tula na inilagay ni Rizal sa lampara bago magtungo sa bagong bayan. Ito ay tungkol sa kanyang pagmamahal sa inang bayan. A. A la Juventud Filipina. B. Mi Ultimo Adios. C.
C. Kundiman, or letter D. Himno al Trabajo. Time's up. The correct answer is letter B, Mi Ultimo Adios. Yan yung tula na inilagay ni Rizal sa lampara. So teachers, may tanong din po sa board exam kung ano ang Mi Ultimo Adios. Yan po ay isang elihiya. Hindi po yan soneto, kundi yan po ay isang elihiya. 45. Sangay na naatasan sa pagpapairal ng wika. A. Surian ng wikang panturo. B. Surian ng wikang pambata. C. Surian ng wikang pambansa, or letter D. Surian ng wikang panlipunan. Time's up. The correct answer is letter C. Surian ng wikang pambansa. So, klarong-klaro na po yan, teachers. Alam na po natin yan. Yan po ay surian ng wikang pambansa. 46. Ang may akda ng kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas ay si A. Padre Antonio Borja, B. Padre Domingo Nieva, C. Padre Modesto de Castro, or letter D. Padre Blancas de San Jose. Time's up. The correct answer is letter B, Padre Domingo Nieva. So, sino ba ang kasama ni Padre Domingo Nieva sa pagsulat ng Doktrina Kristiyana? Siya po ay si Padre Juan de Plasencia. So, kung wala si Padre Domingo Nieva, hanapin niyo po sa choices si Padre Juan de Plasencia. 47. Ang titik para sa Himno National Filipino ay nilikha ni A. Jose Palma, B. Julian Felipe, C. Jose Corazon de Jesus, or letter D. Jose de la Cruz. Time's up. The correct answer is letter A, Jose Palma. Again, letter A, Jose Palma. 48. Isang uri ng tula na binubuo ng 12 pantig bawat taludtod sa isang saknong at inaawit ito ng marahan. Pangunahing halimbawa ay ang Florante at Laura. A. Corrido, B. Epiko, C. Awit, D. Ballad. Time's up. The correct answer is letter C, awit. So, di ba, Florante at Laura, may 12 pantig, yan po ay awit. So, Ibong Adarna, may O, Ibong Adarna, yan po ay corrido. So, ilang pantig? 8 or 8. Kapag Florante at Laura, awit. Ilang pantig? 12. 49. Sino ang makatang Kapampangan na katumbas ni Francisco Balagtas sa panulaang Tagalog? A. Pedro Bocanig, B. Juan Crisostomo Soto, C. Severino Reyes, or letter D. Jose Corazon de Jesus. Time's up. The correct answer is letter B, Juan Crisostomo Soto. So, siya rin yung ama ng panitikang Kapampangan, 'di ba? Yan ay si Juan Crisostomo Soto. 50. Ang patlang ay tumutukoy sa mga tono, diin, haba at antala upang makapaglinaw ng kahulugan. A. Ponemang segmental, B. Ponemang sopre-segmental, C. Ponemang supra-segmental, or letter D. Ponolohiya. Time's up. The correct answer is letter C, ponemang supra-segmental. So, teachers, huwag magkamali ha. Tingnan mabuti yung choices. Yung isa is ponemang supra-segmental. Mali po yan. Dapat po ponemang supra-segmental. 51. Gamit ang bibig, napabulalas ang mga tunog na dala ang pagdaing na may galit, takot,
lungkot at saya? A. Yuheho, B. Dingdong, C. Bawwaw, or letter D. Pupu? Time's up. The correct answer is letter D. Pupu. Kasi bakit? Yung hiningi sa tanong, yan po ay mga masisidhing damdamin. Diba? Yan yung keywords natin sa teoryang pupu. 52. Ang La India Elegante y El Negreto Amante ni Balagtas ay isang A. Melodrama, B. Trahedya, C. Sainete, or letter D. Parodya? Time's up. The correct answer is letter C. Sainete. Diba? Binalik na po ang tanong na ito, teachers. Nasa previous videos ko na po ito. So, again, pakitandaan po, ang La India Elegante y El Negreto Amante ni Balagtas ay isang sainete. 53. Isang kolaboratibong stratehiya na nagiging eksperto tungkol sa isang bahagi ng teksto. A. Jigsaw, B. Round table discussion, C. Panel discussion, or letter D. Brainstorming? Time's up. The correct answer is letter A. Jigsaw. Pabalik-balik na rin po ang tanong na ito, teachers. Kapag may eksperto, sagot natin, jigsaw. 54. Ang salitang altanghap ay isang halimbawa ng salitang A. Hiram, B. Katutubo, C. Likha, or letter D. Salin? Time's up. The correct answer is letter C. Likha. Bakit ano ba yung altanghap? So yan po ay almusal, tanghalian, at hapunan. Kaya, ang salita pong iyan ay isang likha. 55. Ang pangkat ng mag-aaral na nagbabahagi sa fishbowl technique sa pagtuturo ng wika na silang nagtatalakay sa aralin na kadalas ay binibigyan ng guro ng mga patnubay na tanong. Ang pangkat na ito ay tinatawag na A. Outer circle, B. Discussant, C. Nucleus, or letter D. Listener? Time's up. The correct answer is letter C. Nucleus. So, yan po ang inner circle. Sila po ay tinatawag na nucleus. Sila ang mga nagtatalakay ng paksa. At yung nasa outer circle naman, sila yung mga nakikinig lamang sa mga nagtatalakay. 56. Bahagi ng semantic web na kinapapalooban ng mga tunay na pangyayari, konklusyon o paglalahat na nakuha ng mga mag-aaral mula sa kwentong binasa upang mabigyang kalinawan at katotohanan ang hibla at malaman ang kaibahan ng bawat isa. A. Core question, B. Strand, C. Strand support, or letter D. Strand ties? Time's up. The correct answer is letter C. Strand support or hiblang pansuhi. So, sila yung mga nagbibigay kalinawan at katotohanan sa mga detalyeng nakasaad sa strand or sa hibla. Diba? Strand support, sila yung sumusuporta sa mga detalyeng nakalagay sa strand or nasa hibla. 7. Kapatid ng taong dilaw na may labis na galit kay Crisostomo. A. Elias, B. Basilio, C. Crispin, or letter D. Lucas? Time's up. The correct answer is letter D. Lucas. So, si Lucas, teachers, siya ang kapatid ng taong dilaw. So, ang taong dilaw, yan yung tauhan sa Nolo Me Tangere na inutusan ni Padre Salve upang patayin si Crisostomo Ibarra. Subalit hindi siya nagtagumpay. Sa halip na si Crisostomo ang mapatay, siya yung napatay. Kaya si Lucas, grabe yung galit niya kay Crisostomo.
Kapag ang guro ay gumagamit ng mga sitwasyong batay sa realidad o aktwal na buhay at karanasan ng mga mag-aaral bilang lunsaran sa pagtuturo ng wika, isang paliwanag ito ng paggamit ng pamamaraan na A. Natural approach, B. Grammar translation approach, C. Audiolingual method, or letter D. Silent way. Time's up. The correct answer is letter A, natural approach. So, tingnan natin, yung keywords natin, realidad o aktwal na buhay at karanasan ng mga mag-aaral. So, yan po ay nasa kabilang sa natural approach. 59. Itinuturing na kauna-unahang makata sa panahon ng Kastila. A. Francisco Bagong Banta, B. Lope K. Santos, C. Pedro Gatmaitan, or letter D. Florentino Colliantes. Time's up. The correct answer is letter A, Francisco Bagong Banta. Kung wala si Francisco Bagong Banta, kasama niya rin si Thomas Pinpin. Again, kung wala si Francisco Bagong Banta, hanapin po si Thomas Pinpin. 60. Ang spelling o palabaybayan ay lalong kilala sa tawag na A. Phonolohiya, B. Morpholohiya, C. Orthographia, or letter D. Graphema. Time's up. The correct answer is letter C, Orthographia. Spelling o palabaybayan, that is Orthographia. 61. Sa linguista, ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga patinig ay, is it letter A, letter B, letter C, or letter D? Okay, time's up. So the correct answer, teachers, is letter C, I, E, A, O, U. So nakabatay po yan sa posisyon ng ating dila habang binibigkas natin yung patinig. So ang tamang pagkakasunod-sunod po talaga is letter C, I, E, A, O, U. So that is the correct answer, letter C. 62. Ang ibig sabihin ng lakad pagong ay A. Parang pagong, B. Mabagal maglakad, C. Mukhang pagong, or letter D. Mabilis maglakad. Time's up. The correct answer is letter B. Mabagal maglakad. So, pakitandaan lang po, teacher, sa this is also an easy question. So, lakad pagong, alam na po natin yan. Ang ibig sabihin po niyan ay mabagal maglakad. 63. Ang halimbawa ng salitang technical o scientifico ay ang A. Paksiw, B. Lakbay-aral, C. X-ray, or letter D. Daang bakal. Time's up. The correct answer is letter C, X-ray. So, klarong-klaro naman po, salitang technical o scientifico mula sa choices. Wala pong iba, kundi ang X-ray lang po. 64. Mataray, patlang ang nanay ni Joe. A. Raw, B. Daw, C. Rin, or letter D. Din. Time's up. The correct answer is letter B, daw. Again, letter B, daw. So, 'di ba ito yung tuntunin sa masinop na pagsulat ng KWF? 'Di ba kapag patinig yung huling letra ng salita, gagamitin is raw. Kapag katinig naman, gagamitin is daw. Pero dito, ray yung huling pantig ng salita. So, exemption po yan sa rule. Kapag ra, re, ri, raw, ang gagamitin is daw at din. Again, kapag gri, ra, ri, ri, raw, ray, ang gagamitin is din or daw.
Pero kapag patinig yung last at hindi siya rareri, rauray, ang gagamitin is raw at rin. Kapag katinig naman, ang gagamitin is daw at din, at kapag may rareri, rauray, daw at din rin ang gagamitin. 65. Ano ang nakapaloob sa description at nilalaman ng Kurso 2 sa kolehiyo? A. Pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. B. Komunikasyon sa akademikong Pilipino. C. Panitikang Pilipino. Or letter D. Retorikang Pilipino. Time's up. The correct answer is letter A, pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. So, binalik na rin po ang tanong na ito, teachers. Again, Kurso 2 sa kolehiyo, that is pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. 66. Ano ang ginamit bilang nakalathalang larawan sa pahayagan na malaki ang kaugnayan sa balita? A. Lead. B. Box news. C. Deck. Or letter D. Column rule. Time's up. The correct answer is letter A, lead. That is lead picture. So, yan po ang nakalathalang larawan sa pahayagan na malaki ang kaugnayan sa balita. Diba kung mapapansin natin sa pahayagan, kapag may balita, merong mga inilalagay na larawan na related sa balita. So, yan po ay lead picture. 67. Ang diin ng salitang kabayanihan ay nasa patlang. A. Ba. B. Ya. C. Ni. Or letter D. Han. Time's up. The correct answer is letter C. Ni. Kabayanihan. Kaya sagot natin is letter C. Ni. 68. Bilang guro ng wika, madalas na pinagpapahayag ni Teacher Ann ang kanyang mga mag-aaral batay sa kanilang saloobin, persepsyon, o pananaw. Sa tuwing na makaririnig siya ng ilang pagkakamali hinggil sa wastong paggamit ng pagbabalarila, hindi niya itinatama ang mga ito ng hayagan upang hindi mabalam ang pagkatuto at pag-unlad sa wika ng mga mag-aaral. Anong teorya ng pagkatuto ng wika ang isinasaad nito? A. Behaviorist. B. Innativist. C. Constructivist. Or letter D. Cognitivist. Time's up. The correct answer is letter D. Cognitivist. Again, letter D. Cognitivist. So, sa teoryang cognitivist kasi, teachers, pinapahalagahan ang kognitibong aspekto ng mga bata. So, kailangan na pinapatapos muna sila sa kanilang sinasalita, sa kanilang pagsasalita, at kung may pagkakamaliman, hindi kaagad ito tuwirang iwinawasto ng guro. Dapat patapusin muna or humanap muna ng tamang pagkakataon upang ibigay ang correction sa mag-aaral. 69. Kapag itinataas ang watawat ng Pilipinas, ito'y dapat na patlang. A. Iwagay-wayin. B. Ipinagwawagay-wagay-wayin. C. Iwinawagayway. Or letter D. Ipinagwagay-wagayin. Time's up. The correct answer is letter C. Iwinawagayway. So, klarong-klaro naman po. So, kapag itinataas ang watawat ng Pilipinas, ito'y dapat na iwinawagayway. 70. Aling pandiwa ang nasa aspektong imperfektibo? A. Nagpunas. B. Kakapunas. C. Magpupunas. Or letter D. Nagpupunas. Time's up. Ang tamang sagot is letter D. Nagpupunas. Yan po ang nasa aspektong imperfektibo. Ang nagpunas, that is perfektibo. Ang kakapunas, that is perfektibong katatapos. Ang magpupunas naman, that is kontemplatibo. 71. Itinatag niya ang La Solidaridad at ang may akda ng Fray Butod. A. Jose Rizal. B. Marcelo H. Del Pilar.
C. Graciano Lopez Haina, or letter D. Antonio Luna? Time's up. The correct answer is letter C. Graciano Lopez Haina. So, siya ang mayakda ng Fray Butod at kilala rin bilang dakilang orador. 72. Ang mga salitang hari, bahaghari, naghahari at kaharian ay halimbawa ng A. Jargon, B. Acronym, C. Archaic, or letter D. Word metamorphism. Time's up. The correct answer is letter D. Word metamorphism. Again, letter D. Word metamorphism. 73. Piliin ang gawi ng pagsasalita. Ayokong sumunod sa inuutos mo sa akin. A. Pakiusap, B. Pagkamangha, C. Pagtatanong, or letter D. Pagtanggi. Time's up. The correct answer is letter D. Pagtanggi. Ayoko. So, klarong-klaro po na yan po ay pagtanggi. 74. Nakikiramay ako sa pagyao ng iyong mahal na ina. Ito ay tungkulin ng wika na A. Heuristic, B. Informative, C. Regulatory, or letter D. Personal. Time's up. The correct answer is letter D. Personal. So, nakikiramay, yan po ay personal na tungkulin ng wika. 75. Last number. Sa pangungusap na dalhin mo rin ang iyong pambayad sa libro, ang enclitic sa pangungusap ay A. Dalhin, B. Mo, C. Rin, or letter D. Iyong. Time's up. The correct answer is letter C. Rin. Again, letter C. Rin. Alright, teachers, dito po natapos ang aking huling pabaon para sa inyo. So, 75 questions po yon. Sana po ay may lalabas po sa inyong board exam. Sana po ay mag-verbatim. Sana po ay may natutuhan po kayo sa akin sa video na ito po. So, teachers, kumusta po ang mga scores nyo? Okay, teachers, pakilapag naman po ng inyong mga scores sa ating comment section kapag natapos nyo na po ang video na ito. So, teachers, alam ko po na may humihingi po sa inyo ng group chat sa akin. So, teachers, hindi po muna ako gumawa ng group chat kasi alanganin na po sa oras. Malapit na po ang inyong board exam. At ako po ang lahat ng gumagawa ng PowerPoint. So, at nagre-record ng mga video na ibinigay ko po sa inyo. So, parang hindi ko pa po magamit yung group chat kapag gumawa po ako. So, gumawa rin po ako ng group page, ngunit hindi ko pa rin po siya ginamit kasi alanganin po talaga sa oras, teachers, at baka hindi ko po makater yung mga questions niyo. So, kapag may tanong po kayo sa mga questions na ibinigay ko, maaari naman po kayong mag-komento dito sa ating video at alam niyo naman po na nagre-reply po talaga ako sa inyong mga komento. So, kapag may question po kayo or may clarification po kayo, i-comment niyo lang po sa video na ito at pagsisikapan ko po na masagot po ang mga tanong ninyo. So again, teachers, maraming salamat po sa panunood at pakikinig ng aking mga videos at maraming salamat din po sa pag-subscribe. Sana po talaga ay may natutuhan po kayo sa aking mga videos. So ngayon po, dahil natapos na po natin ang 75 items, ibibigay ko na po sa inyo ang mga reminders kung ano po ang mga dapat nyong dalhin at kung ano ang dapat nyong gawin sa araw before the day at sa araw din po ng inyong board exam. So, ito po, ang mga kailangan nyong dalhin sa araw ng inyong board exam. Huwag na huwag po ninyo itong kalimutan, teachers. So, una po is ang notice of admission or ang inyong NOA po. Ipasok na po yan kaagad sa envelope kapag araw din po ng inyong board exam. So, ito po, ang mga kailangan nyong dalhin sa araw ng inyong board exam. Huwag na huwag po ninyo itong kalimutan, teachers. So, una po is ang notice of admission or ang inyong NOA po. Ipasok na po yan kaagad sa envelope kapag
nakikita nyo na ang video na ito, ipasok nyo na po kagad sa envelope upang hindi na po makalimutan. 2 or more pencils po at dapat po Mongol 2. Yes po, dapat Mongol 2. Ipasok na po kaagad sa envelope. Sharpener, eraser, long brown envelope, long transparent white plastic envelope, ball pen. Dapat black ink yung ball pen nyo, teachers, ha. Food nyo, snacks, at pang lunch nyo rin, teachers. Kasi mahirap na kapag magutom kayo, teachers, hindi kayo makafocus sa pagsagot. Water, dapat yung bottle ng inyong water, teachers, is walang cover at dapat transparent din. White handkerchief or face towel. Para po ito sa mga pawisin yung mga kamay, katulad ko, teachers. So, yung sa panahon ko po, nung nag-take ako ng board exam, humingi po ako ng pahintulot sa proctor kung pwede bang gumamit ng white handkerchief bilang pang-cover ko po sa kamay ko kasi mahirap na po kapag mabasa yung answer sheet natin, teachers. Dapat hindi po mabasa yung ating answer sheet. Kaya magdala po kayo ng white handkerchief bilang pang-cover po sa inyong mga kamay. At pwede rin po kayong magdala ng bag, teachers. Yes po, pwede po kayong magdala ng bag. It's either shoulder bag or backpack kasi bibigyan naman po kayo ng instruction na ilagay po yan sa harap ng classroom. Sa harap ng room ninyo, bawal po yan ilagay sa inyong tabi. Yan po ay ipapalagay sa harap ng classroom. So, what to do naman po? So, a day before the exam, teachers, yung ginawa ko po, ito po yun. So, bumisita po ako sa aking examination room. Nagdasal ako, of course. Nagdasal ako, teachers, at umattend din po ako ng mass. So, number 3 naman po, prepare all the things that you need to bring and place them in one envelope. So, kagaya po ng sinabi ko kanina, yung mga bagay na dapat nyong dalhin, ilagay nyo na po kaagad sa inyong plastic envelope, sa inyong brown envelope at plastic envelope na dadalhin nyo sa araw ng inyong board exam. Number 4, do a final scan of your notes. Pwede po kayong mag-scan, teachers, pero saglit lang po. Kung ano lang po yung kailangan yung balikan, yung medyo nakalimutan nyo, scan nyo lang po ng konti. And practice shading one last time. So ako, nag-practice po ulit ako ng shade sa a day before the exam. And do not eat food that you are not accustomed to. So huwag po kayong kumain ng mga pagkain na hindi nyo po nakasanayang kainin, teachers, kasi mahirap na po kapag sasakit po yung tiyan nyo sa araw ng board exam. Sayang po yung oras. At may break naman po, pero kapag ongoing pa po yung inyong exam, hindi po kayo, pwede naman po kayong lumabas, pero babawasan po yung oras nyo sa pag-answer. At higit sa lahat po, sleep early. I know na mahirap po ito, teachers, kasi kahit ako noon, matagal po talaga akong nakatulog. I think 3 hours lang po yung tulog ko noon, teachers, kasi kahit anong gawin ko, kahit anong pikit ng mata yung gagawin ko, kahit anong pagpikit ng aking mga mata yung ginawa ko, hindi talaga ako makatulog. So, I think 3 hours lang po yung tulog ko noon. So, sana po, hindi po ito mangyari sa inyo. Do your best, teachers, na makatulog po kayo ng maaga, kasi madugong labanan po ang haharapin nyo kinabukasan. So, ano naman po ang mga gagawin nyo during your examination? So, una po, be at the venue as early as possible. So, ako nun, before 5, nasa venue na po ako. Before 5 a.m., nasa venue na ako. Ako po yung unang dumating sa room namin. And number 2, always listen and follow the instructions of the proctor. So, makinig po na mabuti, teachers. Follow the instructions of the proctor sa pag-shade, kung ano yung mga dapat isulat sa inyong answer sheet. Makinig po ng mabuti. Then, always ask questions if the instructions are not clear. So, huwag po kayong mahiyang magtanong sa inyong proctor kung may hindi po klaro na instruction. Then, utilize your time properly. So, again, gamitin po ng mabuti yung inyong oras sa pagsagot. Then, do not be afraid to make erasures only if necessary. So, teachers, kapag sure po kayo sa inyong answer, yung first answer nyo is hindi kayo sure at gusto nyo mag-change ng answer at sure kayo, huwag po kayong matakot na mag-erase. Kasi ako, teacher, sa majorship number 1 pa lang, nag-erase na talaga ako, teachers. Sa awa ng Diyos, nakapasa naman po. So, kaya huwag po kayong matakot sa mag-erase, teachers, kapag sure na kayo sa inyong answer na ipapalit sa inyong previous answer. Number 6, do not make unnecessary marks on your answer sheet and handle it with care. So, again, teachers, huwag pong sulatan ng kahit na ano-ano yung answer sheet nyo. Dapat kung ano yung ipapasulat ng proctor, yung sagot nyo lang,
dapat yun lang din ang nakasulat sa inyong answer sheet kasi mahirap na po kung hindi yan babasahin ng machine. At dapat teachers, iwasan nyo pong matupi yung answer sheet nyo, iwasan nyo po na hindi po yan mabasa or madumihan ng kahit konti. Handle your answer sheet with care po talaga teachers kasi yan po ang babasahin ng machine sa ng inyong mga sagot. Diyan po nakalagay ang inyong mga sagot at yan po ang babasahin ng machine. Number 7, reviewers are not allowed during the exam. So, hindi na po pwedeng mag-review teachers during the exam. Kahit na break time nyo po, hindi po pwedeng mag-review. Hindi na po pwedeng mag-review. At panghuli po, review your answers all the time. So, napakahalaga po nito teachers na kung may oras pa po natira, mag-review po kayo. Yung mga items na hindi nyo po nasagutan, balikan nyo po. At i-review nyo po yung inyong answer sheet kung tama lang ba yung pagkakashade ninyo, wala bang na-doble sa isang item. I-review nyo po lahat teachers bago nyo po i-submit ang inyong answer sheet sa inyong proctor. So I guess yun lang po yung mga reminders na ibinigay ko po sa inyo teachers. Sana po talaga ay nakatulong po yung mga videos na ibinigay ko sa inyo. Sana po ay madali lang po ang inyong board exam, ang inyong majorship po sa March 17, 2024. Sana po ay lalabas. Ipinagdarasal ko po talaga na kung ano yung mga pinag-aralan nyo, yan din po ang lalabas. Pero may mga questions po talaga teachers na hindi natin na-encounter, but just ask God's guidance teachers. Tulungan po kayo sa pagsagot. Magdasal lang po kayo sa Kanya teachers. Focus lang po kayo. Presence of mind. I know na masasagot rin po ninyo yung mga tanong. Again, huwag po kayong, kahit nagaano pa kahirap yung tanong, sagutan nyo po teachers ha. Bawal po kayong mag-leave ng item na walang sagot. So, dapat sagutan po ninyo yung bawat item. So, again teachers, maraming salamat po sa pakikinig at panonood po ng aking mga video. Sana po ay may natutuhan po kayo. Maraming salamat din po sa pag-subscribe. Teachers, ipinagdarasal ko po ang tagumpay ninyong lahat sa inyong board exam ngayong Sunday. Malapit na po talaga. God bless future LPTs. Just do your best po and God will do the rest. Kita po niya ang lahat ng inyong paghihirap. So teachers, laban lang po. Kaya nyo po yan. Dahil kung kinaya po namin, kung kinaya ko po, wala pong imposible, nakakayanin nyo rin po yan. Hingin lang po natin yung guidance ni Lord sa pag-answer po ng ating exam. So again teachers, thank you so much po, and please po for more drills and for more videos like this po, please po don't forget to like, comment, and subscribe po to my YouTube channel and click the notification bell din po upang ma-update po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So again teachers, thank you so much for watching po. God bless you all po. Ingat po kayo palagi at bye-bye!